Nakatutok sa malaking TV screen ng cafeteria ang mga empleyado na kumakain ng pananghalian. Pinapalabas ngayon ang press con ng model na si Audrey Atienza na nanalo sa Mega Model Nepal. Na-broadcast ito mula sa Brazil. Kaharap ang baklang kaibigang si Julian sa lamesa ay sumubo ng beefsteak si Maya mula sa pinggan. Gutom much, sis? Maarte nitong hiniwa ang sariling steak sa pinggan. Wala pa kaya ako umagahan dahil agad na may meeting si sir kanina. Anya at uminom ng apple juice sa juice box. Sumubo na green peas si Julian bago magsalita. Kaloka, mauubusan ako ng English dito ah. Kundi lang maraming fafa dito, baka umuwi na ako ng Pilipinas. Anito at tumingin sa TV screen. Ganda niya no? Sino? Sinundan ni Maya ang tanitingnan ng kaibigan. Oo, si Ma'am Audrey. Kilala mo? Kaga, dati yung... Maya. Sir. Agad na napatayo ng di oras si Maya, ganun din si Julian, nang biglang sumulpot sa kanilang harapan si Jake. Sorry sir. Hi, Miss Audrey Atienza. I'm Roxanne from TNHR. As we all know, you and Mr. Winston are friends. But, is there a chance that you two are going to level up your relationship? Daling nilang tanong ng isang babae sa modelo na umani ng kilig sa mga nanonood sa cafeteria. Well, me and Winston are best of friends. There is this picture of you two together somewhere in LA. Are you two dating? Pasimpleng nilingon ni Maya ang amo. Ang mga mata nito'y nakatutok din sa TV ngunit walang mababakas na kahit na anong emosyon. Nautal na wika ng modelo ngunit mabilis na kinuha ni Winston ang sariling mikropono nito. Maybe, we're on that way. Ngiti nito sa camera. Nagsigawan sa kilig ang mga empleyadong kumakain sa cafeteria. Ang iba pa nga'y inirecord pa ang reaksyon ng mga kasamahan habang nanonood. Muling binalingan ni Maya ang amo. Sir, I have a meeting at 1 p.m. Prepare the documents for the meeting. Malamig nitong saad saka umalis na. Ang pogi ni sir kahit maldito. Kilig na tura ni Julian sa kaibigan. Sunundan na lamang ng tingin ni Maya ang amo pabalik sa modelong pinanonood nila sa TV. Audrey, I need you to pose like you are Snow White biting the poisonous apple. The director said while looking at the model in the monitor. Agad namang kinuna ng photographer ng iba't ibang anggulo ang modelo sa gitna ng set. The set looks like a forest, somewhere in fairy tale books we read. They are in a public garden park in Ponta Grossa at kasalukuyang ginaganap ang pictorial niya for her upcoming cover of Polaroids Digital. It's been a month since her public view as the new face of Mega Model Brazil. As expected, her time is full of meetings, guests, pictorials, endorsements, etc. Kadalasan ay hindi na siya nakakauwi sa mansyon. She misses her grandma and baby boy so much. Kung magkakaroon man siya ng free time, she will spend it with them. Okay, that's all. Thank you for your cooperation. The director shouted. Nagpalakpakan naman ng mga staffs after ng halos kalahating araw ng trabaho. Agad na dinaluhan ni Rhea si Audrey at isinuot ang roba dito. Thanks, Rhea. Audrey, lapit sa kanila ng direktor. Tomorrow will be the meeting for the final result of your photoshoot. Be there. Yes, Direk. She smiled. Umiti rin ito sa kanya at umalis. Naglakad sila ni Rhea papasok ng tent na ginawang dressing room. She accepted the bottled water staff's offer and smiled at her. What's my next schedule for tomorrow? She asked as she opened the bottle and drank on it. Binuksan ni Rhea ang pinto ng dressing room saka pumasok. For now, wala na. The intermix cancelled their schedule a while ago and rescheduled it by next week. She sat in the front of the mirror and removed her lipstick using a tissue. Tinignan niya si Rhea sa refleksyon ng salamin. O buti naman at nang makapagpahinga ako. Pahapiyaw niyang tawa. Two stops assist her to remove the wig and accessories she's wearing. Hindi ka pa rin makakauwi sa lola mo. I have something to discuss with you, for sure. Dahil pinatatawag na naman ako ni Mr. Tackleson. Mauna ka lang umuwi. Simangot niya.
Minsan talaga wala sa timing yung si taba eh. Anyat, hinubad ang paldang suot. Kaka, baka may makarinig sa'yo. May sumbong pa tayo. Tawa ni Rhea at niligpit na ang sariling gamit. Hindi nila tayo naiintindihan. Kinulbit niya isang stop na may bit-bit na box. Mataba si Mr. Tackleson, right? Tukoy niya sa head of directors. Naguguluhan naman tiningnan siya ng staff at tumango na lamang. I'm proud of you. You're doing a great work. Agad namang namula ang babae. Tinapik niya ito sa balikat. Ngumiti ito sa kanya saka umalis. Scammer ka? Tawa ni Rhea at sinukbit ang shoulder bag. They can speak in Tagalog tuwing may biruan sila, since hindi naman sila naiintindihan ng mga tao roon. Sabay ka na sa amin ni Jackson para maihatid ka na rin niya pabalik. Sure. It's nearly 6 in the evening nang maihatid siya nila Jackson at Rhea sa tapat ng building. Agad siyang sumakay ng elevator. She pushes the button on her floor. She gets her phone inside her bag and composed a message. Hindi niya pa natatapos ang pagtipa ng tumunog ang elevator. Lumabas siya ng bagon at tinahak ang pinto ng pad. Hindi pa man niya naitututok ang card sa scanner nang bumukas ang pinto. Georgina? Pagkilala niya sa pinsang babae. You're here already. Kala ko'y mamaya ka pa uuwi. Ngiti nito at pinapasok siya. Mommy! A 4-year-old boy runs toward her. Oh my God, my baby boy is here. Luhod niya nang yumakap ito sa kanya. He can't stop him. He is so importunate. He keeps on saying he wants to see her mommy, Audrey. Georgina said, unbelievably at hinimas ang lumulobong tiyan. Georgina is 5 months pregnant. Oh, my baby boy. You missed mommy, Audrey? That much? Tumango ito at mas yumakap pa sa kanya. Kumusta naman ang tiyanak? Nguso niya sa malaking tiyan ng pinsan. Sadista ka. Ewan ko ba't natagalan sa pag-uwi ang ama nito? Siguro may kinakalantarin na iyon sa aeroplano. Tukoy nito sa asawang si Sean na isang piloto. Sean is a loyal person, Gina. Natigilan siya sa sinabi ng may maalala. Ipinilig niya ang ulo at binalingan ito. Hindi ka noon lolokohin. Alam mo naman patay na patay sa'yo yun eh. Tawa niya. Nakapamewang na humarap ito sa kanya. Kinakampihan mo lang yung unggoy na yun dahil sinuhulan ka na naman ano. No, I'm just saying the truth. He loves you very much. How about me? Agad na napalingon si Audrey sa nagsalita. She walks towards her and hugged her. I missed you, Lola. Gumanti ng yakap si Catarina Leonor Atienza Fuentes sa apo. Did they tire you so much? No, Lola. In fact, I'm enjoying it. Ngiti niya sa abuela. Good to hear that. We came here to inform you about your parents. Inakay siya nito paupo sa sofa. What about them? They want to see you, sweetheart. Your mom been requesting you to have some vacation back in Philippines. Oh, about that? Kamot niya sa noo. You know my job, Grandma. I'm ready to talk about this to Mom. I'd already cleared this to her. But now, ikaw naman ang kinukulit niya. Napailing na lamang siya. Well, she just misses you. Also your dad, Severino. They say, it's hard to get in touch with you since you became a model. I understand you are way too busy about it. But at least, lend a time with them. I'll try, Lola. She smiled. You should. Panlalaki ng mata nito sa kanya. And look, baling nito sa apo sa tuhod na nilalaro ang display balls sa mini center table. My grandson is now growing bigger and bigger. Look at his chubby cheeks. Oh, so cute. The construction of Mayton Hospital building in Italy is now starting. We've been requesting more assistance for healthcare of our workers in Belgium, but there's no response. We're here and venturing for your support. Mr. Sandoval, the stock market of Devocal Delphi wine is in risk rate due to the issue of drug use. It might become the reason why we need to stop the process of producing it in public. We must do something about it, especially to our sponsoring model. The conference room is filled with different noises about business, problems, and dealings. Ang iba'y mga nais mag-invest sa kumpanyang hawak niya. Ang iba'y inire-report ang result ng ibang kumpanya. Mr. Walter,
Victor called the man who's requesting for health assistance. Here's Miss Vikuzna. She will take care of your problem. Agad na dinaluhan ng empleyado ang lalaki. The issue might affect also the other products. This is not a good time to think about anything else. We should focus on this issue. Jake Hunt that made the conference room quiet. As of today's news, we all know that our sponsoring model, Mr. Egbert, has been involved in a drug activity that caused the dropping rate of stock market of Devocal Delphi. Devocal Delphi is the wine that Jake made by himself. Ito rin ang wine na siya ang mismong nagpalago over 4 years. Then, the issue came when their sponsoring male model has been involved in drugs na naging dahilan ng biglang pagbaba ng demand ng wine product. The point is, how can we resurrect the product to the public? Tanong ng isang direktor sa kanyang bahagi ng lamesa. We need a new recognition, a new face for it, that people will definitely purchase. Another suggestion from the left side. You mean, a new endorser? Victor asked. Exactly. Halatang sang-ayon ang lahat sa sinabi. Who will it be then? Jake wondered question. The man in the last seat raises his hand. I suggest the top model of Brazil. Yes, the mega model indeed. Surely people will immediately purchase the product if she will be our new endorser. Umani iyon na iba't ibang ingay at bulungan. How's that sound, Mr. Sandoval? Sandaling natahimik ang kwarto at tanging nakatuon ng mga atensyon sa lalaking nakaupo sa gitnang dulo ng parihabang lamesa at hinihintay ang katugunan. Oh, think of it. Seriously, dude? Anytime pwede na tayo gumawa ng action words to it. Bungad ni Victor nang makapasok sila ni Jake sa office nito. Pwede na agad nating maisalba ang Devocal Delphi if you've been approved it before. That's not so easy as you think. Diretso ni Jake sa office table at naupo sa swivel chair. What? Anong hindi madali doon? Is it because you and her shared a past before? Oh, come on, Jake. This is purely business matter. No other means. Tura ni Victor at naupo sa sofa. Indeed, purely business matter. You know me, Vic. I don't mix pleasure and business. He coldly said. Then why didn't you approve it? I have not said. I just said, I'll think of it. Anya at kinuha isang portfolio sa drawer. Then why? Vic, I'm not in a position to approve it. That is the CEO. I'm just his temporary replacement since he's on a vacation with Mom. I'll ask him first. Kinuha niyang ballpen at pinirmahan ng hawak. Surely Tito Ralph will agree on it. Besides, it's your own business. Since you're the CEO, you also have the right. Oh well, it's your decision though. Ani Victor at kinuha ang isang magazine sa center table at itinaas ang paa roon. Hinilot ni Jake ang sentido at pinindot ang intercom. Maya, contact the MMG head and set me a meeting with them. Napangiti na lamang si Victor sa kanyang kinauupuan sa narinig. Mom, can you make me some hot chocolate please? He'll ask. Niyuko ni Audrey ang batang nakaunan sa kanyang binti. Nakaupo sila ngayon sa sofa ng sala habang nanonood ng paborito nitong cartoon na Phineas and Ferb. Tatayo na sana siya nang lumabas mula sa kusina si Georgina. Just sit there. I'll do it. Ano ito at muling humarap sa counter table. You always spoiled him too much. Yan tuloy na sa sanay. Inilabas nito mula sa drawer jar ang chocolate powder. Well, I love spoiling him. She combed his hair using her hand. Also, minsan lang din kami magkita. Mabuti nang napagtutuunan ko siya ng pansin kahit sandali. She pinches his tiny nose. Sus, palibasa hindi ikaw nahihirapan sa pagbubantay dyan. Muling lumabas ito ng kusina, dalaan 3 baso ng hot chocolate at inilapag sa center table. Agad na bumangon si Hill para kumuha ng isang baso at muling naupo sa tabi niya. Look at your mommy, Gina. She's jealous with me. Tukso niya sa pinsang nakaupo sa katabing sofa at niyakap ang bata. Mommy, I love you both, Mommy Audrey. Ngiti nito habang humihigop sa baso. I also love Avo. Turo nito sa abuelang kakalabas lamang mula sa kwarto. I love you too, Apo.
Ani ng abuela at naupo sa tabi nito at pinupog ng halikang apo. Naudot ang pag-inom niya ng hot chocolate nang umilaw ang kanyang phone sa lamesa. Ibinaba niya ang hawak at kinuha ito. Tawag iyon mula kay Rhea. "Excuse me," anya at tumayo. "Yes, Rhea? We have an urgent meeting. I need you here." "Where? At MMG?" Pumasok siya sa sariling kwarto. "Yes? Remember the thing I talked to you last night? When Mr. Tackleson called you?" "What about it?" Binuksan niya ang walk-in closet. "He wants you to endorse this one." Napatigil siya sa pagpipili ng susuotin sa sinabi ng kausap. For them, unusual talagang biglang magpapatawag ang head ng MMG na si Mr. Tackleson para lang sa isang endorsement ng mga model. Usually, dadiretso muna sa mga manager ng model ang nasabing endorsement bago nila iparating sa head for approval. This sounds big deal, lalo na at si Mr. Tackleson pa ang nagpatawag kay Rhea. "He wants us to be there in their meeting, so make sure to wear something formal." "Copy that." Anya at inipit ang phone sa pagitan ng tenga at balikat upang kunin ang napiling damit na nakahanger sa malaking closet. "Also, I want to say sorry if I can't help you in this one. You know, kapag ang head na nagpatawag, sayod sa gusto natin wala tayong magagawa." "Rhea, I understand. Ganito ang takbo sa buhay ng career na pinasok ko. So be it. Ginusto ko to." Kinuha niya mula sa isa pang drawer ang kanyang Fendi Caramel Stilettos. Matagal nang ganoon ang sistema sa industriya. Para sa kanila, normal na lamang iyon. Kahit pa hindi nila gustong gawin isang bagay na ipinagagawa sa kanila, they don't have a choice. Gagawin mo o masasira ang pangalan mo. Okay. Tawag na ako. I'll wait you here at 7 p.m. Be on time." Pagkasabi noon ay pinatay na nito ang tawag. Tinignan niya ang oras sa cellphone. It's 5:30 in the afternoon. Tabang oras upang makapaghanda siya. "Wow, saan ang punta?" Bungad na tanong sa kanya ni Georgina nang makalabas siya ng kwarto. "Mommy Audrey, you look gorgeous." Manghang wika ni Hill na nakatunghay sa sofa. "I'm going in a formal meeting. Urgent meeting with the head." She's wearing her Chanel brown off-shoulder long-sleeve Neiland dress. Her hair is in its natural wavy style. Also slight makeup lang din ang nilagay niya. It's just a formal, hindi naman kailangan magpagarbo pa. "Kala ko pa naman sasama ka pa uwi sa amin ngayon sa mansyon," her Lola Katarina said, who's sitting next to Hill. Nilapitan niya ito at niyakap. "I'll promise to make it after I finish my full schedule, okay? I'm really sorry, Lola." She kissed her forehead. "Want me to call Tiago para sunduin kayo?" Ngayon na rin kasi ang balik nila sa mansyon. Ang balak na lola niya ay isama siya pauwi kaya pumunta ang mga ito roon. But because of the sudden meeting, naudlot ang sanay pag-uwi niya. "No need. May chopper na naghihintay sa taas. You take care here." Tapik nito sa pisngi niya. "I will always will, Grandma." Ngiti niya dito. She checks the time in the wall clock. She has only 45 minutes left. "Hill, baby." Lapit niya sa bata. "Be a good boy there. Don't give mommy and your lola headache, okay?" Tumango naman ito. "Gina." Baling niya sa pinsan na nakasuot na ng maternity dress. "Huwag ka masyado may stress kakaisip kay Sean. Papangit lalo yan sa anak niyo." Hawak niya sa umuumbok nitong tiyan. "You promised to visit there." Pahid nito sa namumuuluha sa mata. "Of course, I will. It's my home." Ngiti niya dito at pinahid ang luha sa pisngi. "Miss Audrey, the van is ready." Imporma ni Jackson. "Audrey!" Rhea called nang makababa siya sa sasakyan. Agad siyang dinaluhan nito sa pagpasok ng building. "Kanina ka pa ba naghihintay?" Tanong niya habang ang mga matay nakatuon sa cellphone na hawak. "No, you're just in time." Binuksan nito ang hawak na tablet at may binuksang document. "Mr. Tackleson sent me this document about your new endorsement from CDZ Corporation." Napatigil siya sa pagtipan ng mensahe sa phone. "Come again?" Nagpatuloy sa paglalakad si Rhea. "CDZ Corporation." Ulit ni Rhea sa sinabi. "Sia Pilato, de Sandoval." "De Sandoval?" Parang napako ang paa ni Audrey sa kinatatayuan ng marinig ang pangalan.
Napatigil na din si Rhea sa paglalakad at nilingon ng kasama. You know them? I don't. Iling niya at ilang beses pang napakurap sa kausap. Let's go. The meeting may start anytime. Anito at muling nagpatuloy sa paglalakad. Binuksan ni Rhea ang pinto at diretsong pumasok doon. Natigagal naman siya sa paghakbang ng matapat na ang pinto. Nasa likod lang nito ang taong pilit niyang kinalilimutan. Biglang nagregodo ng tibok ng kanyang puso. Tila ba'y nahihirapan siyang huminga. Mariin niyang ipinikit ang mata at huminga na malalim bago nagkalakas ng loob na pihitin ang seradura ng pinto. Pagbukas ng pinto ay agad niyang nasamyo ang pamilyar na amoy ng pabango. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa Audrey nang makita ang lalaking nakatalikod at kausap ang head ng MMG. His broad and sexy back is against her side. Mas matikas at matipuno na ang katawan nito. His dark hair is complementing his indigo Armani suit. Tingin niya ay mas tumangkad pa ito. Oh, here's Miss Audrey Atienza. Baling sa kanya ni Mr. Tackleson na ikinabaling din ang direksyon nito sa kanya. Lihim na napaismid sa Audrey nang magtama ang kanilang mga mata. His strong glaring eyes is staring her. Agad siya nag-iwas ng tingin at nilampasan ito. Tinanggap niya ang nakalahad na kamay ni Mr. Tackleson. Thank you for inviting me here in this meeting, Mr. Tackleson. Ngiti niya rito. Glad you came. This is Mr. Sandoval, the COO of CDZ Corporation. Pakilala nito sa lalaki. Mr. Sandoval, this is Audrey Atienza, our mega model Brazil. She smiled and turned to him, lending her hand to him. Nice to meet you, Mr. Sandoval. I'm Audrey Atienza Fuentes. Sandaling tiningnan ni Jake ang kamay na nakalahad sa kanya, pabalik sa nakangiti nitong mukha. Nice to finally meet you too, Miss Audrey Atienza. Tanggap niya sa kamay nito. Pati ni Audrey na mariing nakatitig ito sa kanya kaya hindi niya maiwasang makaramdam na matinding kaba lalo na't magkahugpong ang kanilang kamay. Ramdam niya ang elektrisidad na unti-unting pumupuno sa kanyang katawan. He still has the same effect on me. She still has the same effect on me. Ang walang hiyang iyon! Audrey! Habol ni Rhea sa alaga nang makalabas ito ng silid. Audrey, calm down! Dara-diretsyon tinungo ni Audrey ang elevator at pinanggigilang pindutin ng button. Nang magbukas ang bagon ay agad itong sumakay doon kasunod si Audrey. That asshole! Sigaw nito sa galit at pinipigilang hindi magpapadyak. Audrey, kumalma ka. Baka may makarinig sa'yo. Nag-aalalang wika ni Rhea at tiningalaan sa CCTV sa loob ng bagon. Pas, wala akong paki kung marinig pa ng buong mundo. Hindi niya man lang inisip na... Naikuyom na lamang ni Audrey ang kamao at mariing napapikit sa sobrang pagkainis. May point din naman si Mr. Sandoval. Madami may benefit ang kumpanya nila sa MMG. Pagpapakalma ni Rhea. Dara-diretsong lumabas ng bagon sa Audrey at tinungo ang sarili niyang dressing room. Padabog niyang binuksan ang pinto at naupo sa upuan kaharap ang salamin. Audrey, intindihin na lang sana natin si Mr. Tackleson. Na ano? Puro lang naman perang nasa isip at mahalaga sa tabatsoy na iyon. Hindi mapigilan ni Audrey na magtaas ng boses. Pero isipin mo rin naman, malaking tulong din ito sa mga iba pang model gaya mo. Pagsusumamo ni Rhea. Nailamos niya ang kamay sa muka at buhok at pinakatitigan ng sarili sa refleksyon sa salamin. Arsago. Nice to meet you, Mr. Sandoval. I'm Audrey Atienza Fuentes. Nakangiti niya lahat ng kamay dito. Tinignan muna nito ng ilang segundo ang kanyang kamay. Hindi alam ni Audrey kung ibababa ba niya ang kamay dahil sa itsura nito hindi nito tatanggapin iyon. Nanatili siyang nakangiti rito. Ibababa na sana niya ang kamay nang tanggapin nito iyon. Animoy panandali ang tumigil ang kanyang mundo nang maramdaman ang unti-unting pagdaloy ng hindi maipaliwanag na elektrisidad sa kanyang katawan. Nagangat ito ng tingin sa kanya. Nice to finally meet you too, Miss Audrey Atienza. Anito sa malalim na tinig. Pinanatili ni Audrey ang ngiti sa kanyang labi sa kabila ng panlalambot ng kanyang mga tuhod. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Daman-daman niya ang mainam na pagtitig nito sa kanya na para bang kinikilatis ang kanyang katauhan mula kaibuturan.
You seem to have known each other. Wika ni Mr. Tackleson na nagpalingon sa dalawa. Binitawan ni Audrey ang kamay ng lalaki. Oh, well, that's good. If so, our conversation will be easy. Have a seat. Naupo siya sa katabi ni Rhea. Nang mag-angat ng tingin ay hindi niya inaasahang masalubong ang dalawang pares ng nakihipnotismong mata na nakatingin sa kanya. Katapat niya pala ito ng kinauupan. Parehabang lamesa lamang ang pumapagitna sa kanilang dalawa. Agad niyang iniiwas ang tingin at binalingan si Mr. Tackleson. You seem to be alone, Mr. Sandoval. Where's your secretary? Tanong nito nang makaupo. There was a problem with one of my investors and she is settling it. Maybe later, she'll be here. Malugod na sagot ng lalaki. You have a great deal of trust in your secretary. Wish I have that too. Biro nito. Which one of it? A secretary or the trust? Pakikisakay ni Jake. Well, I have both. Hagikik ng matanda. Diyos ko, kitanda na kumakaringking pa sa mas bata. Ani Rhea sa isipan na tinutukoy ang sekretarya nitong halos kalahati ng edad nito ang bata dito. Bali-balita kasi na mayroon daw na relasyon ang dalawa. Nagsimula iyon ng aksidenteng makita na isang tauhan ng kumpanya na may ginagawang milagro ang dalawa sa isang bakanteng silid. Alam na lahat na may pamilya at anak na si Mr. Tackleson kaya't nananahimik na lamang ang mga ito nang magbanta itong tatanggalin sa trabaho ang kung sino man na magsasalita. Since we're just here to, it is good to start a discussion. Wika ni Mr. Tackleson. What's this endorsement of yours, Mr. Sandoval? You probably heard of what happened to my company. Let's go straight to the reason why I'm here, Mr. Tackleson. Anito at prenteng naupo sa kinaupan. I'll give you 20% of sponsorship if you... Sandaling bumaling ito kay Audrey pabalik sa matanda. If you'll agree to my condition. 20%? Masyado naman atang malaki sa isang endorsement. Pagtataka ni Rhea sa isipan. Sounds good. Ngiting tura ni Mr. Tackleson. There is a possibility that I will raise the share if you will be immediately pleased with what I want to happen. He confidently said. Tila bagay tuwala itong hindi makakatanggi ang kausap sa offer nito. Nanatiling tahimik at nakikinig sa usapan sa Audrey. May kutob siyang hindi niya magugustuhan na nais nitong mangyari. Kung ano man iyon ay hindi niya alam. Tell us your condition, Mr. Sandoval. Muling wika na matanda na halatang nasasabik sa kung ano man ang transaksyon. I want Miss Audrey to endorse my company's product. This is to bring it back to its former status. To be the number one product in its field. Puro ng kasiguraduhang wika nito. Is that all? Well, that is as cheap to Miss Fuentes, since she's our top model. Surely, your product will purchase after she endorses it. Nakangiting tura ni Mr. Tackleson. Also, I wanted to happen immediately without any prevents or any hindrance. Anito at bumaling kay Audrey. Isa lang ibig nito sabihin. Nais nito ipakancel ang lahat ng schedule niya kapalit ng pagsaserbisyo dito. We can assure... Mr. Tackleson. Putol ni Audrey sa sasabihin ng matanda. It is not possible. We know that we have more important things in my schedule, especially this Miss Fuentes, there is always time for that. And those things? What matters right now is to help Mr. Sandoval in his problem. In their company's problem, rather. Doon na ata umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Do you think it's not important? Miss Atienza, this is a business matter. Pilit na pagpapaintindi sa kanya ni Mr. Tackleson. I think Miss Audrey Atienza doesn't agree with my condition. Well, maybe. If in the other agency, I can... Oh, no. Biglang tuyang wika ni Mr. Tackleson. Halatang ayaw nitong palampasin ang offer ng lalaki. It's just that... Miss Fuentes wants to clarify something here. Rhea. Tawag pansin nito sa manager ng modelo. Can I have a word with you? For a minute? Panandali ang sinulipan muna ni Rhea si Audrey. Sure, sir. Please excuse us for a moment, Mr. Sandoval. Paalam na matanda at iginayak si Rhea palabas ng silid. Nang magsara ang pinto ay doon lamang napagtanto ni Audrey na silang dalawa na lamang na lalaki ang naiwan sa loob. Sinalubong niya ang nakakatunaw na tingin nito. Ni isa sa kanila ay walang gustong bumasag sa nakabibinging katahimikan.
Daman-daman ni Audrey ang pagregodo ng kanyang puso. Dahil ba iyon sa inis? Galit? O excitement? Excitement? Para saan? Tanong niya sa sarili. Jake is staring at her intensely. Sa tingin niya ay parang hindi na nga ito kumukurap. Gusto niyang iiwas ang tingin ngunit tila may kung anong magnetismo ang pumipigil sa kanya.